Okay guys, for today's video, may ayusin tayong electric fan. Okay, ito yung kanyang brand, Eureka Electric Fan. So wala siyang power, so hindi siya umiikot. Hindi gumagana yung kanyang makina o yung kanyang motor. Okay, yan, naka-plug na. Yung testing natin. Yan. Wala talagang power. Kahit ugong man lang sa kanyang motor, wala tayong naririnig. So ano kaya ang possible na sira nito? Okay, so ayusin natin. So titignan natin yung kanyang motor kung ano yung usually. Okay, yung nasisira ng electric fan. Siyempre, kapag meron kayong mga electric fan, huwag nyo munang itapon. So, bibigyan ko ng tips, ng mga basic tips para pwede nyong ayusin yung inyong sariling electric fan. Huwag nating itapon kaagad or ibenta sa mga junk shop. Okay, so bubuksan natin to. So, ito na nga guys. So, talagang hindi pa na-open itong motor na ito, yung electric fan. So, makikita talaga dito na marami siyang dumi o alikabok. Okay, yung kanyang power. Ito, check natin to. Kung baka loose lang or hindi lang nakadikit yung kanyang cord o yung kanyang power. Tapos dito, dito yung kanyang power. Ito, sundan lang yung itong white tsaka black. So, check natin yan. Then, hanapin natin yung kanyang fuse. Yun yung kalimitan or laging nasisira sa electric fan yung kanyang fuse. So, linisan muna to bago natin tatanggalin yung kanyang likod. Okay. Meron tayong apat dito na makikita na lock. Isa, dalawa, tatlo. Tapos dito, apat yan guys. Tapos, unahin natin tanggalin ito. Push yung apat. Then, mahihila na yan. Matatanggal na yung kanyang takip. So, natanggal ko na yung kanyang takip. Dito guys, babaklasin natin itong dalawang lock na to, yung strap lock. Tapos hanapin natin yung kanyang fuse. Okay, ang itsura ng fuse ganito. Ayan. Hanapin natin dito, papalit natin itong isang fuse. Okay, so good fuse to. Nakuha ko lang sa ibang electric fan. So ito yung papalit natin dito. So babaklasin natin to. Titignan natin yung kanyang fuse. So titignan natin dito. So dapat meron tayong extrang strap kasi yung matatanggal natin dito matutong na, so kailangan na lang natin ng palitan ng bago. Tapos kung may makikita kayo na ganito yung parang tela, yun yung fuse banda. Ito yung pinaka malaking makikita ka dito na nakabalot. Diyan na. Yan. Ito yun guys, ito. Ayan guys, so nabaklas ko na. Okay guys, dalawang klase pala yung itsura ng fuse. Meron kasi yung ibang electric fan na ganito yung itsura ng kanyang fuse. Ayan yung kulay black. Ito yung parang sa fuse ng rice cooker ang itsura. Ayan guys. So thermal fuse. Ngayon guys, i-replace ko na lang ito. Ito yung ilalagay ko naman dito. So guys, itong kalimitan talagang nasisira. Pwede rin natin itong lagyan ng jumper. So kapag nag-jumper ka naman ng ganito, yan, kapag wala ka namang available, okay, so gamit ka lang ng isang hibla ng wire. Ayan guys, pwede mo siyang jumper dito. Yun yung magiging parang fuse. Ayan, ganyan. Yan, safe naman yung ganito. Pero kapag meron naman tayong available na fuse, mas magandang yun na lang ang ilagay natin na bago. So palitan na lang natin ng fuse. Pero kapag wala, kung wala ka pang available, yung isang hibla na lang ng wire ang pwede nating ilagay. Okay, kasi ito manipis din. Kapag nagkaroon tayo ng short, kayang-kaya niyang putulin itong wire kapag jumper ang gagawin natin. So huwag nating gagayahin yung ginagawa ng iba na idinadirect na lang nila. So pinagdidikit na lang yung dalawang wire, yung ginaganyan nila, tapos iniikot. So wala na siyang safety. So kapag nagkaroon ng short, kung uminit yung makina, yung kanyang motor, so hindi na napuputol. So hindi na siya nag-automatic ng stop. So masusunog, nagkakos na siya ng sunog. So mas magandang gamit ka na lang ng ganito, isang hibla ng wire. Ilagay mo ng ganyan. Ganyan guys, ikot mo lang ganyan. Nga pala guys, pag nagbaklas kayo ng ganito, ang mahirap
baklasin yung apat na lock dito. Okay, yung nangyari sa akin kanina, ito yung nangyari. So napudpud yung kanyang ulo. So diniskartehan ko na lang, ginawa kong pang flat screw. And guys, yung ang diskarte nito, pag hindi nyo nabaklas, lagarihin nyo yung kanyang ulo. Gawin yung flat screw. Okay, so ditugtong ko muna to, kanyang fuse. Okay, yan na guys. So ito na yung kanyang isang terminal, tsaka ito. So binalot ko na lang siya ng electrical tape. Tapos ito yung kanyang terminal, so binalik ko na yung isolator na takip niya para hindi naman siya magka-short. Ayan guys, yan yung kanyang fuse na pinalit ko. Okay. Tapos ibalik ko na rin lang yung dati. So may bago akong strap. So kailangan natin ng bagong strap kasi talagang tutong na dahil sa init. So natututong yung kanyang mga lock. Ayan guys, ito yun. Yan. Yan, tutong na rin to. So balik natin ng maayos pati yung mga connection. Tapos linisan. So lagyan na rin natin mamaya ito ng langis para medyo mas malambot yung kanyang ikot. Okay, yung paglagay ko ng strap, so ikakat ko na lang yung aking video guys kasi mahirap. Yung isang kamay ko lang yung gagalaw kasi hindi naman natin makikita pag hindi ko tinutok yung aking camera. Okay, so papakita ko na lang mamaya kapag nalagay ko yung kanyang strap. Ayan, so yung kanyang sobra, so, siyempre paputulin na natin to. Tapos yung kanyang fuse, sinahang ko na lang. Ayan, pero make sure na walang wire na didikit dito sa kanyang terminal, yung kanyang tansok. Ayan, so nakahang na lang. Tapos dapat dito guys walang didikit kasi baka mamaya didikit yung kanyang pinakabakal sa gitna, magagasgas. Tapos yung mga naka hang na wire, so itapin natin. Ayan. Lalagyan natin dito ng langis or grasa kung anong available, pwede. Kapag naibalik na natin lahat ng kanyang lock, tapos kapag tinesting mo to ay medyo mahigpit yung kanyang ikot kahit nilagyan natin ng langis. So ang diskarte na to guys, pukpukin mo lang to, ganyan. Ihanap mo lang yung kanyang pagkahulma sa kanyang bushing kasi umiikot yung bushing eh. Yun ang cost kapag mahigpit, lalo kapag binaklas natin. So yan, ganun-ganun na, pukpukin mo lang. Yan. Okay. Okay, so tetest muna natin. So bago natin ibalik lahat, siyempre tetest muna natin. Okay guys, yan na. Ayan guys. Okay. Ayan. Okay, so umiikot na yung kanyang motor. Ayan guys. Ayan, ito yung kanyang, ito yung aking plug. So ipapakita ko para ito guys. Okay. So yung aking pinalitan lang, yung kanyang fuse. Okay, ito yung palaging nasisira sa electric fan kapag wala siyang power. So ayaw umikot. Or kapag naman ipinapower natin, mahina yung kanyang ikot. Ito guys yung inyong i-check, baka may crack na yung kanyang capacitor. Then kailangan din natin ng maintenance, lagyan natin ng langis yung kanyang bushing dahil kapag tumatagal guys, nagda-dry na yan. So hirap na yung ikot yung kanyang motor. Okay, so yung kanina kung wala siyang power, dito kayong mag-focus sa kanyang fuse. So hanapin nyo yung fuse. The same din lang, galing din sa electric fan yan. Okay, yung sinasabi ko kanina na pwedeng i-jumper, yun lang yung wala ka talagang fuse na may lalagay, pwede mo siyang i-jumper. Pero pag meron naman tayong available talagang fuse, safe pa rin yung papalitan natin ng bagong fuse. Okay guys, so ganun lang yung kalimitan na nasisira kapag no power.
ang iyong electric fan. So huwag nyo munang itatapon yan. So subukan nyo munang ayusin. Siyempre, safety first pa rin tayo. Tanggalin natin yung plug kapag tayo nag-aayos. So mga nakapag-experience naman guys na mahina yung kanyang ikot, meron din tayong tutorial. Okay, so i-check nyo na lang yung ating video playlist. So makikita doon, ay meron din akong tutorial doon na paano gagawin kapag mahina yung kanyang ikot. Yung hindi siya normal. Hindi normal yung kanyang ikot na volume 1, 2, 3. So sobrang hina. Okay, meron din akong tutorial. So check nyo lang sa ating playlist. Okay guys, pag nagustuhan mo yung ating tutorial, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, so huwag mo naman kalimutan i-share, i-like, at i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating videos.